Good day mga kaibigan, andito na naman tayo sa ating channel na Mercado Official po. Bago pala tayo mag-topic mga kaibigan, ay shoutout muna tayo kay Gilbert Lopez from Davao City, Jabar Surya, Panabo, Davao del Norte, Lubermoy, Butuan City, Arvin Lumayog, Marikina, Riolito Castillon, Kingdom of Saudi Arabia, Gia Nacion, Pasig, Gilbert Mohado, at saka kay John Agustin Mohado, Rodil Medildia, Dinsi Pharmacy, Lanao del Norte. Magandang umaga sa ating lahat po. Itong pag-usapan natin mga kaibigan, ito po paano ho ang pagbigay o pagbili ng isang trayo na material po, katulad natin mga kaibigan, itong Golden Boy. Kung ikaw ay bumibili ng isang trayo mga kaibigan or street breed po, ay kailangan natin magtanong tayo sa isang breeder mga kaibigan na magkapatid ba sila o hindi ba sila magkakapatid, kasi may mga breeder mga kaibigan na magbigay ng trayo magkakapatid po. Talagang tanungin mo yun mga kaibigan, kasi mas maganda yung hindi magkakapatid mga kaibigan, kasi pag dala mo na sa area mo ay talagang automatic na sila ang ma-breed mo mga kaibigan, at saka yung mga offspring nila automatic mga kaibigan na street Golden Boy din yun or street 5K ba, kung ano man yung kinukuha mo sa isang breeder po. Katulad ko mga kaibigan, itong sa atin mga kaibigan, nakakuha tayo sa red ng isang Golden Boy po, na pure na Golden Boy. Tapos mga kaibigan, para i-ano natin yun, makaproduce din tayo ng mga Golden Boy, nagkuha din ako sa mga breeder, iba-ibang breeder mga kaibigan na puro Golden Boy din na. Pero pinakaramdaman ko muna mga kaibigan kung saan sila kumukuha ng Golden Boy po, kasi sinusigurado ko mga kaibigan na ang kanilang mga manok ay galing EAG mga kaibigan, kasi yung gamit ko kasi ay red. Mas maganda kasi yun mga kaibigan na isang bloodline na iba-ibang mahawak po na breeder. Mas maganda yung ganun mga kaibigan, katulad ng Golden Boy sa red, ipares mo yan sa EAG. Kaya sa akin mga kaibigan, 4 na babae po, mayroon na rin isa na produce ko. Kaya ang ginagamit ko mga kaibigan ay 5 or 6 ba yan na Golden Boy. Tapos ikinasa ko mga kaibigan sa sa red. Nagtanong yung kumukuha sa akin kahapon mga kaibigan na magkakapatid ba daw yung hindi po, kasi pag magbigay tayo ng trayo mga kaibigan, siguraduhin natin na mabigay natin na broodka kung brood na hindi magkakapatid, para ma-breed din nila mga kaibigan na ang offspring ay automatic po na pure Golden Boy po, katulad nung sa akin. Magkakapatid lang sila sa ama, pero sa mga babae hindi po, doon ka magpili mga kaibigan, katulad ng 5 inahin, iba-ibang hindi sila magkakapatid. Pag sa offspring na mga kaibigan, doon ka magkuha ng isang lalaki doon sa isang manok at sa isang babae, at saka doon ka magkuha ng 2 babae doon sa iba ding babae na same bloodline pero hindi magkakapatid po. Okay lang naman yung magkakapatid sila sa ama mga kaibigan, kasi yung mga ginagamit na inahin hindi naman magkakapatid. Katulad ko mga kaibigan, pag ako naman ang makaproduce doon, na ginagamit kong estilo po na dito ko magkuha ng isang lalaki, dito ako magkuha ng 2 babae, ang mga offspring doon ng mga babae mga kaibigan, pwede yung ilikom ko, tapos ibalik ko yung sa lulo mga kaibigan. Paglabas doon, street Golden Boy na rin sila po. Yun lang ang proseso dyan mga kaibigan, parang baliktaran lang, ganun lang. Pero siguraduhin mo mga kaibigan, iwasan mo po yung parang inbreed mga kaibigan, yung katulad na magkakapatid. Nako, mahirap i-breed yung mga kaibigan, kasi pag nagkamali ka, yun ang magamit mo. Ang daming deformities na lumalabas mo sa isang manok. Nako, magkaproblema ka dyan mga kaibigan, kasi lumalabas na yung mga kahit anong mga sakit po, ang dami. Kaya iwasan mo yung ganon. Kaya tayo mga kaibigan, maingat tayo dyan mga kaibigan. Katulad ko, maraming babae, iba-ibang breeder po. Pero isa lang, mudka ko mga kaibigan, itong sa red po. Kaya yun ang estilo natin na na pag magbigay ka ng trayo, ay sigurado hindi sila magkakapatid mga kaibigan. Kung magkakapatid, parang inbreeding yun. Di ba? Parang brother-sister meeting yung binigay mo. Magka-problema yung bumili sa iyo na dyan mga kaibigan. Kaya pag ikaw naman bilang magmamanok, piliin mo, magtanong ka talaga sa isang breeder po na hindi ba magkakapatid itong lalaki at babae.
Kasi may mga breeder mga kaibigan, lalo na pag video, ano lang, maliit lang yung area. Di talaga sila, pero sa akin mga kaibigan, madali lang yun kasi kahit dalawang babae lang ang gagamitin mo mga kaibigan, isang lalaki na, example sa akin, 5K, isang lalaki. Kukuha ka sa iba't ibang breeder mga kaibigan na dalawang babae na same bloodline lang po, na 5K din siya. Yun ang gamitin mo. At saka masustain mo yun. Sustain mo yung bloodline na yun kasi magkaiba hindi magkapatid yung kinunan mo na pero same bloodline pa rin. Kaya masustain mo, medyo tumagal sa iyo yung bloodline na yun. Pag medyo wala ka talagang makitang ganun, pag medyo magkasisiw ka na, offspring nila, bumili ka na isang pure na golden boy para ikasa mo rin sa Saka doon ka na naman magpili. Madali lang yun mga kaibigan, kaya kailangan talaga pag bumili tayo, medyo mahal yung cryo, lalo na pag street breed. Iwasan talaga natin yung mga kaibigan, yung magkakapatid. Kahit nga mga kaibigan kahit sa ina nga balik mo rin sa parang medyo maganda talaga yung hindi magkakapatid mga kaibigan para magamit mo pa ng matagal po. Yun lang mga kaibigan. Yun lang ang ating maipayo sa mga medyo kumukuha, lalo na pag ikaw ay nagbibreed po. Magkuha ka na isang tayo, hindi magkakapatid. Mga offspring doon mga kaibigan. Pwede na rin magkuha kayo ng isang, kasi ngayon mga kaibigan, yung medyo medyo mahal po, lalo na pag street breed. Tatatak mo yun ng 30,000 mga kaibigan, kahit sa mga breeder vlogger. 25, naku, masyadong mahal po. Dito lang tayo sa atin mga kaibigan, makakuha ka ng napakamura, hulugan pa. Kaya medyo nakakatulong tayo. Kahit kunting lang yan. Katulad ko dati mga kaibigan, ay talagang talaga ako na makakuha ng street breed kasi magamit mo yun mga kaibigan. Ma-maintain mo yan, gawin mong base blood. Doon ka na maghanap ng kahit isa lang, may cross mo, kilso man, roundhead man. Pero yung base blood mo, hindi mawala yun kasi palagi mong yun dinagdagan ng kung may breed mo na street na katulad ng bloodline na yun. I-maintain mo talaga mga kaibigan. Saka pag mag-produce ka ng crosses, madali lang kasi medyo medyo hindi masyado mapresyo yung crosses. Kuha ka ba ng rounded kilso, cross mo to sa straight golden boy mo, hindi maganda na yun mga kaibigan kasi kadalasan naman talaga pag battle stag mga kaibigan, maganda yung 3-week crosses Kaya maganda talaga yung mga kaibigan, yung may isa kang hinawakan na street breed po na i-maintain mo for how many years mga kaibigan ma-maintain mo yun, mag-develop pa yun kasi alam naman natin, kunin talaga yun natin yung yung tinatawag na, gamitin talaga natin yung tinatawag na selection. Kahit hindi naman tayo big time mga kaibigan, gilid-gilid din tayo. Kailangan din natin malaman yung mga ganong klaseng estilo sa pag-breed po. Kahit anong sabihin sa mga big time dyan na feeling breeder ka, okay lang yun mga kaibigan. Sa kanila lang naman yun mga kaibigan. Kaya sa atin, ay paghirapan natin, pag-aralan din natin kung anong mga dapat natin gawin para ma-maintain yung nakuha natin na video mahal para sa atin po. Kasi tayo naman ay mga gilid-gilid boys lang. Kailangan talaga may mahawakan tayo na base blood mga kaibigan para naman makabinta din tayo, makapira din tayo, di ba? Yun lang po. Yun lang ating may share sa araw na to mga kaibigan. Magandang umaga sa ating lahat po.